Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong kampo ng mga Duterte, mayroon silang coordinated na plano talaga na ito na yung pagkakataon na makaupo si Sara. Kasi nakikita nila, problemado si PBBM, yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila sa sitwasyon ng bansa. Kaya kung makikita natin, ako nga ang nakikita ko. Alam nyo kung sinong nakikita kong dito sa mga galawan ng Duterte? Si Arroyo. Mukhang ang alyansa ngayon, Duterte-Arroyo. Bakit Duterte-Arroyo ang nakikita ko? Tingnan nyo ang mga nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan nyo ang nangyayari. Yung paglabas kay Gutesa, sino ang nasa likod niya? Si Mike Defensor. Tapos, kung titingnan din natin, si Saldico, nagtatago sa ibang bansa, sino sa tingin nyo ang tumutulong sa kanya? Ang abogado niya, si Roy Rondain. Alam nyo kung sino yan, si Roy Rondain? Abogado yan ni Mike Arroyo, ni First Gentleman. Abogado yan si Roy Rondain. Yan ang abogado ngayon ni Saldico. So parang pinahiram yung abogado, ano? Parang pinahiram ng Arroyo. Oy, Saldico, si Roy Rondain ang anuhin mo. Magaling yan na lawyer. Lawyer namin yan. Lawyer ng pamilya. Ngayon, nakita nyo. Sino ang tumutulong kay, sino ang naglabas kay Gutesa? Si Mike Defensor. Alam naman natin si Mike Defensor. Si Mike Defensor, tao talaga yan ng Arroyo noon pa. Nung panahong si Arroyo ang presidente, little president, si Mike Defensor. Napaka-ma-influensya niyan sa Arroyo noon. Tagapagtanggol siya ni Gloria. Ang daming iskandalong dinaanan si Gloria noon. Ang nagtatanggol noon kay Gloria, talagang sobra ang pagkaloyalista kay Gloria Arroyo, si Mike Defensor. Sino ngayon ang nasa likod ng Gutesa? Mike Defensor. Yung mga rallies nung sa iglesia at saka yung sa EDSA PPM, hindi naman kinaila ni Mike Defensor yun, tinanong siya. Ikaw ba'y nasa likod pasimuno ng mga destabilisasyon? Sabi ni Mike Defensor, hindi. Kulang naman ang nag-o-organize ng mga rallies. Kaya makikita natin, si Gloria Arroyo, ang mga Arroyo, hindi naman sila hindi naman si Gloria magaling na politiko yan. Hindi siya gumagalaw na lantaran na siya mismo. Alam niyo si Gloria, mapagtimpi yan. Mapagtimpi. Naalala niyo nung unang lumabas yung speaker si Martin Romualdez. Nung hindi pa nabibiyak yung Team Unity, Hindi pa nabibiyak yung Uniteam. Yung alyansa ng Romualdez, Marcos, tapos Duterte, Arroyo, ano pa yan, intact pa. Sino ang speaker ng Kamara? Si Romualdez. Sino ang pinakakanang kamay ni Romualdez, pinaka-senior na leader ng Kamara, sunod sa kanya, si Gloria Arroyo. Ang posisyon niya, Senior Deputy Speaker. Di ba? Kasi noon, gusto sana ni Gloria siya ang mag-speaker. Pero siyempre, nandiyan naman si Martin Romualdez, pinsan niya ng presidente, si Romualdez. Si Romualdez ang ginawa. Pero, okay lang kay Gloria. Total, naman sila? Sama-sama sila. Duterte, Marcos, Romualdez, Arroyo. Pumayag siya na okay, Senior Deputy Speaker siya. Pero, nung medyo nakikita na nila Gloria Arroyo, si Gloria magaling mag-analyze yan. Magaling sa politika yan. Hindi naman yan nagsasalita. Hindi yan mabuka Nasa likod lang ng mga pangyayari. Nung nakita ni Gloria na mukhang ang 2028, hindi si Sara ang imamanok ng Romualdez at Marcos. Si Romualdez ay tatakbo. Nakikita na ni Gloria yan. Inisip nila Gloria, palitan si Romualdez bilang speaker. Yan na yung kudeta. May planong kudeta noon na si Romualdez ay papalitan. Nalaman niya ni Romualdez. Ay siyempre hindi papayag si Romualdez. Anong ginawa? Tinanggal si Gloria bilang Senior Deputy Speaker. Nagalit ngayon si Sara. Kasi mentor ni Sara, si Gloria. Kumbaga, ang sinusunod ni Sara, si Gloria. Nang tinanggal si Gloria noon bilang Senior Deputy Speaker, anong ginawa ni Sara? Nag-resign siya sa lakas. Tinawag niya na noon si Romualdez na ang baluslos. Di ba? Yan yung nangyari dyan. Pero anong ginawa ni Gloria? Lumaban siya kay Romualdez at sa Marcos? Hindi. Kasi alam ni Gloria yan, kung lalaban siya sa Marcos at sa Romualdez, dudurugin siya. Kaya anong ginawa ni Gloria? Nandun lang siya, okay, tinanggal ako, di okay. Kinalaunan nga, pati yung posisyon na Deputy Speaker, hindi na senior, tinanggal pa rin siya. Pero lumaban ba si Gloria? Hindi. Nandyan lang. Hindi siya lumalaban kay Romualdez, hindi siya lumalaban kay Marcos. Pero sa loob-loob niya, darating ang time, si Sara din ang uupo. Kaya hindi siya bumibitaw kay Sara, nagtataya siya dyan, nagsusugal siya dyan. Ayaw niya lang, sa mga mainit na laban na to, lantaran siyang magpapakita na Sara siya. Kasi
baka hindi na siya mabigyan ng mga pundo, proyekto sa distrito niya. Alam naman ni Gloria yan. Kaya ang ginagawa niya, nakikipag-ugnayan siya sa Duterte kasi alam niya, darating ang time, makakaupo si Sara. Kung mag-resign si PBBM, Sara yan, o kaya kung hindi man, sa 2028, si Sara yung malakas na pambato. Sino ngayon yung maingay? Sino ngayon yung magalaw na gumagalaw para sa kanya, sa Arroyo? Si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Kasi tao niya yan si Mike Defensor. Ano na ngayon ang ginagawa nila Mike Defensor? Hindi man inaamin ni Mike Defensor na destabilisasyon ang plano nila. Ang malinaw dyan, coordinated yung mga galaw na yan. Yung kay Gutesa na yan. Mike Defensor dyan. Yung mga rallies, Mike Defensor na naman yan. Kay Saldico, malamang lang sino ang nagkumbinsi kay Saldico na bumaliktad na? Malamang, Arroyo yan sa pamamagitan na naman nila Mike Defensor. Sino ang lawyer ngayon ni Saldico? Roy Rondain, abogado ni First Gentleman Mike Arroyo sa ni Mike Arroyo. Nakikita nyo na yung connect mga kabunyog mga kababayan? Nakikita nyo na yung connect? Kaya sa tingin ko, Duterte Arroyo ang alyansa sa 2028. Sa ngayon, ang ginagawa ni Gloria, nakikita niya ang oportunidad, papahina na si Marcos kasi sa tingin niya kaliwat kanan ng kontrobersya. Darating ang time, ano rin yan, either na mapersa yan mag-resign. Alam nyo naman si Gloria, paano napatalsik si Erap? Magaling si Gloria ang gumalaw pag mga ganyan. Di ba napatalsik si Erap? Sino ang mga politikong gumalaw para mapatalsik si Erap? Si Gloria. Sino ang nagkausap sa mga politiko na kumalas na tayo kay Erap? Gloria. Sino ang kanyang gumalaw na mga tao noon sa Kongreso? Si Mike Defensor, kongresista pa noon. Spice Boys. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ito ang nangyayari dito. Kaya, sa totoo lang, ang galawan ngayon, ako, nakikita ko ang unseen hand ni Gloria dyan. Tingnan nyo nung nag-celebrate ng anniversary ng Office of the Vice President. Sino ang mga Vice Presidents na nandun? Imbitado dun ang mga Vice Presidents Nandun ba si Lenny? Wala. Vice President dati yan si Lenny. Noli Di Castro, hindi pumunta doon. Wala doon. Sino lang ang Vice Presidents na nandun? Si Erap at saka si Gloria. Nakita nyo naman siguro yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang unseen hand dito, ay Arroyo. Arroyo. Sa pamamagitan nila Mike Defensor. Kahit yung tumutulong kay Saldico, at least ang abogado ni Saldico, abogado yan ng Arroyo. Abogado. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.